Day 34, Exodus 13 to 15, ang ating babasahin ngayon. Sabi sa Exodus chapter 13, sinabi ni Yahweh kay Moises, ilaanin niyo sa akin ang mga panganay sapagkat akin ang lahat ng panganay na lalaki sa Israel, maging tao man o hayop. Sinabi naman ni Moises sa mga Israelita, alalahanin ninyo ang araw na ito, ang inyong paglayas sa pagkalipin ng bansang Ehipto. Mula rooy, inilabas kayo ni Yahweh sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Huwag kayong kakain ng tinapay na pampalasa. Umalis kayo ng Ehipto sa araw na ito ng unang buwan. Dadalhin kayo ni Yahweh sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninuno, sa isang mayaman at masaganang lupain. Ang lupaing ito ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Hevita, Jebuseo. Pagdating doon, ipagdiriwang ninyo taon-taon ng araw na ito. Ang kakainin ninyo sa loob ng 7 araw ay tinapay na walang pampalasa. At sa ikapitong araw ay ipagpipista ninyo si Yahweh. Tinapay na walang pampalasa ang kakainin ninyo sa loob ng 7 araw. At sa panahong iyon, huwag magkaroon ng pampalasa o tinapay na may pampaalsa sa inyong lupain. Sa araw na iyon, sasabihin ng bawat isa sa kanyang mga anak, ginagawa natin ito bilang pag-aalaala sa pagliligtas sa amin ni Yahweh nang ilabas niya kami sa Ehipto. Ang pag-aalalang ito'y magiging isang palatandaan sa inyong kamay o sa inyong noo upang hindi ninyo malimutan ang mga utos ni Yahweh sapagkat inilabas niya kayo sa Ehipto sa magitan ng kanyang dakilang kapangyarihan. Gaganapin ninyo ang pag-aala-alang ito sa takdang araw, taon-taon. Dadalhin kayo ni Yahweh sa lupain ng mga Kananeo sa lupaing ipinangako niya sa inyo at sa inyong mga ninuno. Pagdating doon, ibukod ninyo para sa kanya ang lahat ng panganay na lalaki. Kanya rin ang lahat ng panganay na lalaki ng inyong mga hayop. Lahat ng panganay na lalaki ng mga asno ay tutubusin ninyo ng tupa. Kung ayaw ninyong tubusin, baliin ninyo ang liig nito. Tubusin din ninyo ang mga anak ng inyong panganay. Darating ang araw na itatanong ng inyong mga anak kung bakit ninyo ginagawa ito. Sabihin ninyo sa kanila na kayo iniligtas ni Yahweh mula sa mga pag-aalipin ng Ehipto sa magitan ng kanyang kapangyarihan. Sabihin ninyo na nang magmatigas ang Paraon at ayaw kayong payagang umalis sa Ehipto, pinatay ni Yahweh ang lahat nilang panganay, maging tao man o hayop. Ito ang dahilan kaya ninyo inihahandog sa kanya ang lahat ng panganay na lalaki, ngunit ang anak ninyong panganay ay inyong tinutubos. Ang paghahandog na ito ay magsisilbing palatandaan tulad ng tatak ng inyong kamay o sa inyong noo. Ito ay pag-aalala sa ginawa ni Yahweh na inyong nang kayo'y ilabas niya sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Nang pahayagan na ng Faraon ang mga Israelita hindi sa daan patungong Filistia sila dinalaan ng Diyos. Kahit na iyon ang pinakamalapit, ayaw nilang ang mga Israelita mapasubo agad sa labanan. Baka magbago pa sila ng isip at magbalik sa Ehipto. Kaya sila'y ipinal Pinaligid niya sa ilang, patungong dagat na pula. Sila ay handang-handang makipaglaban. Ang mga buto ni Jose ay dinala ni Moises sa kanilang pag-alis bilang pagtupad sa kahilingan nito. Ang sinabi noon ni Jose, tiyak na ililigtas kayo ni Yahweh. Pagkaalis ninyo, rito ay dalhin ninyo ang aking mga buto. Umalis sila ng sukot at tumigil muna sa Etam bago pumasok sa ilang. Sa kanilang paglalakbay araw-gabi, patuloy silang pinapatnubay ni Yahweh. Kung araw ay sa pamamagitan ng haliging ulap at kung gabi sa pamamagitan ng haliging apoy na tumatanglaw sa kanila. Laging nasa unahan nila ang haliging ulap kung araw at ang haliging gabi, apoy kung gabi. Sinabi ni Yahweh kay Moises, pabalikin mo ang mga Israelita at doon mo sila pagkampuhin sa tapat ng Pihahirot ng Baal-Zephon sa pagitan ng Migdol at ng dagat. Akalain ng Paraon na kayo'y nagkakaligaw-ligaw na sa ilang sapagkat hindi ninyo malalaman ang lalabasan. Pagmamatigasin ko ang Paraon at hahabulin niya kayo ngunit ipapakita ko sa kanya
at sa kanyang mga tauhan ng aking kapangyarihan. Sa gayoy malalaman ng mga Ehipsyo na ako si Yahweh. Sinunod ng mga Israelita ang sinabi sa kanila na makarating sa Parao ng balita tungkol sa pag-alis ng mga Israelita. Nagbago siya ng isip pati ang kanyang mga tauhan. Sinabi nila, bakit natin pinayagang umalis ang mga Israelita? Wala lang ngayong maglilingkod sa atin. Ipinahanda ng Parao ng kanyang mga karwahing pandigma at ang kanyang mga kawan. Ang dala nila'y 600 pangunahing karwahing pandigma, kasama rin ang lahat ng karwahe sa buong Ehipto. Bawat isa ay may sakay na punong kawal. Pinagmatigas ni Yahweh ang Paraon at hinabol nito ang mga Israelita na nooy buong pagtitiwalang naglalakbay. Hinabol nga sila ng mga Ehipsyo at ng mga kawal ng Paraon sakay ang kanilang karwahe. Hinabot nila ang mga Israelita sa tabing dagat, malapit sa Piha-hirot sa tapat ng Baal-Zephon. Matinding takot ang naramdaman ng mga Israelita nang makita nilang dumarating ang Faraon at ng mga Ehipsyo, kaya dumaing sila kay Yahweh. Sinabi nila kay Moises, wala na bang mapaglibingan sa amin sa Ehipto kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay? Inilabas mo nga kami sa Ehipto, ngunit tingnan mo ang mangyayari. Hindi ba't bago tayo umalis, sinabi na namin sa iyo na ganito nga ang aming sasapitin. Sinabi na namin sa iyo na huwag mo kaming pakialaman at pabayaan na lamang kaming manatiling alipin ng mga Ehipsyo sapagkat mas gusto pa naming maging alipin kaysa mamatay dito sa ilang. Lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo muling makikita ang mga Ehipsyong iyan, ipagtatanggol kayo ni Yahweh, umanatag lamang kayo. Sinabi ni Yahweh kay Moises, bakit mo ako tinatawag? Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang inyong tungkod. Mahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Lalo kung pagmamatigasin ng mga Ehipsyo at pasusundan ko kayo sa kanila, ngunit doon ko sila lilipulin, ang mga Ehipsyo, ang mga kawal ng Faraon pati ang kanilang mga karwahe. Ipapakita ko sa Faraon at sa kanyang hukbo ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng Ehipsyong iyan na ako si Yahweh. Ang anghel ng Diyos na pumapatnubay sa paglalakbay ng mga Israelita ay nagpahuli sa kanila. Gayon din ang haliging ulap. Ang ulap ay lumagay sa pagitan ng mga Israelita at ng mga Ehipsyo. Madilim sa panig ng mga Ehipsyo, maliwanag naman sa mga Israelita. Dumating ang gabi at ang Ehipsyo hindi makalapit sa mga Israelita. Itinapat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamag na pinaihip ni Yahweh ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita'y tumawid sa dagat na may ang nilalakaran ito yung lupa sa pagitan ng tubig na parang pader. Hinabol sila ng mga Ehipsyo hanggang sa dagat. Ang mga ito'y mga kawal ng Parao na nakasakay sa mga karwahe at mga kabayo. Nang magbukang liwayway na ang mga Ehipsyo ay ginulo ni Yahweh mula sa haliging apoy at ulap. Napabaon ang gulong ng mga karwahe at hindi na sila nakahabol ng matulin. Kaya sinabi nila, umalis na tayo rito sapagkat si Yahweh na ang kalaban natin. Sinabi ni Yahweh kay Moises, itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat at tatabunan ng tubig ang mga Ehipsyo pati ang kanilang mga karwahe. Ganoon nga ang ginawa ni Moises at sa pagbubukang liwayway, nanumbalik sa dati ang dagat. Ang mga Ehipsyo ay nagsikap makatakas ngunit pinalakas ni Yahweh ang pagtagsa ng tubig kaya't nalunod silang lahat. Nang bumalik sa dati ang dagat, natabunan ang mga karwahe at kabayo ng Faraon, pati ang kanyang buong hukbo at wala ni isa mang natira. Ngunit ang mga Israelita ay nakatawid sa dagat
at tuyong lupa ang dinaanan sa pagitan ng tubig na parang pader. Ang araw na iyon, ang mga Israelita ay iniligtas ni Yahweh sa mga Ehipsyo. Nakita nila ang bangkay ng mga Ehipsyo, nagkalat sa tabing dagat. Dahil sa kapangyarihang nakita ni Yahweh laban sa mga Ehipsyo, nagkaroon sila ng takot sa kanya at sumampalataya sila sa kanya at sa lingkod niyang si Moises. Last chapter. Ito ang inawit ni Moises at ng mga Israelita para kay Yahweh. Itong si Yahweh ay aking aawitan sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay. Ang mga kabayo't kawal ng kaaway, sa pusod ng dagat lahat na tabunan. Si Yahweh ang aking kapangyarihan at kalakasan. Siya ang sa akin nagdulot ng kaligtasan. Siya ay aking Diyos na aking pupurihin. Diyos ng aking Ama, aking dadakilain. Siya ay isang mandirigma. Yahweh ang kanyang pangalan. Mga karwahit kawal ng Faraon, sa dagat ng kanyang itinapon, sa dagat na pula na ilibing, mga pinunong Ehipsyo na pawang magagaling. Sa malalim na dagat sila'y natabunan, tulad nila'y batong lumubog sa ilaliman. Ang kanang kamay mo, Yahweh, makapangyarihan. Dinudurog nito ang mga kaaway, sa dakila mong tagumpay nilulupig ang kaaway. Sa matinding init ng iyong puot, para siyang dayaming tinutupok. Nang hipan mo ang dagat, tubig ay tumaas. Parang pader na tumayo kay lalimay tumigas. Wika ng kaaway, hahabulin ko sila't huhulihin. Kayamanan nila'y aking sasamsamin at sa tabakong hawak sila'y lilipulin. Ngunit sa isang hinga mo, Yahweh, sila'y nangalunod, parang tigang na sa malalim na tubig ay nagsilubog. Ikaw, Yahweh, sino sa mga Diyos ang iyong kagaya? Sa kabanalay dakila at kamangha-mangha. Sa mga Himalay di mapantayan. Sa kababalaghan ay di matularan. Nang iyong iunat ang kanan mong kamay, nilamon ng lupa ang aking mga kaway. Sa iyong katapatan bayan mong itinubos ay inakay. Tungo sa lupang banal sila iyong pinatnubayan. Maraming bansa ang dito'y nakarinig at sa takot nila'y nagsipanginig. Doon sa lupain ng mga Filisteo, sindak ang lahat ng mga tao. Mga pinuno ng Edom ay nagagimbal. Matatapang sa Moab, sa takot ay sinakmal. Mga nakatira sa lupain ng Kanaan, lahat sila'y naubusan ng katapangan. Takot at sindak ang sa kanila'y dumatal. Para silang bato na hindi makagalaw ng kapangyarihan mo'y kanilang namalas. Nang dumating sa harapan nila ang bayang iyong iniligtas, sila'y dadalhin mo, Yahweh, sa sarili mong bundok. Sa dakong pinili mo upang maging iyong lubos doon sa sanktuaryo'y ikaw ang nagtayo at tumapos. Ikaw, Yahweh, ang maghahari magpakailanman. Ang mga Israelita'y hinabol nga ng mga kawal ng Faraon, sakay ng mga kabayo at ng mga karwahe. Nang ang mga kawal ay nasa gitna ng dagat, muling pinaagos ni Yahweh ang tubig at natabunan ng alon ng mga kawal ng Faraon. Samantala, ang mga Israelita ay tumawid sa tuyong lupa. Pagkatapos kumuha ng tamborin si Miriam, ang babaeng propeta na kapatid ni Aaron. Tinugtog niya ito, nagsasayawan at nagsayawan ng mga babae na mayroon ding mga tamborin. Habang sila ay nagsasayaw, inito ang inaawit ni Miriam. Purihin si Yahweh sa kanyang dakilang tagumpay. Itinapon niya sa dagat ang mga kawahit ang nakasakay. Pinagayak ni Moises ang mga Israelita at umalis sila sa dagat na pula, patungo sa ilang ng shore. 3 araw na silang naglalakbay, ngunit wala pa silang nakikitang tubig. Sa wakas, dumating sila sa batis ng Mara, ngunit hindi nila mainom ang tubig nito dahil mapait, kaya tinawag nila itong batis na mapait. Nagreklamo kay Moses ang mga Israelita, "Ano ngayon ang iinumin namin?" Dahil dito humingi ng tulong si Moises kay Yahweh. Itinuro naman sa kanya ang isang putol na kahoy. Kinuha ito ni Moises at inihagis sa tubig na wala ang pait niyon. Doon sinubok sila ni Yahweh at binigyan ng tuntunin. Ang sabi niya,
Kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga katuntunin, hindi ko ipararanas sa inyo ang kalinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Akong si Yahweh ang inyong manggagamot. Pagkatapos nakarating sila sa Elim, doon ay 12 balon at 70 puno ng palma at sila'y nagkampo sa tabi ng mga balon. So, dito nagtapos ang ating Bible reading.